Dito, natuklasan natin ang hit and run kamakailan. Ang ganitong uri ng panlabag sa batas ay hindi dapat pinapalampas dahil mayroon itong seryosong kakahinatnan, lalo na sa biktima. Ang tanong, kailangan bang huminto ang driver ng sasakyan na nakaaksidente nang iniiwan ang nabunggo niya? Ayon sa batas na 4136 or Republic Act 4136, ang general rule ay no. Nakasaad sa Section 55 ng nasabing batas na it shall be the duty of the driver of any vehicle to stop and render assistance to the person injured in the incidents. Ibig sabihin po, obligado po ang ating mga driver na naka-aksidente na huminto at bigyan ng tulong ang kanilang nabiktima. Sa kabuuan, ang hit and run ay isang seryosong paglabag sa batas. Kailangan nating magtulungan upang mabigyan ng katarungan ng biktima at maprotektahan ang kaligtasan sa kalsada. At sa DPWH, kailangan mabigyan nila ng action yung ating mga pedestrian para sa ating mga mamamayan na tumatawid para makaiwas sa aksidente na maagapan na maayos at mabigyan ng kalinawan yung ating pedestrian para sa kaligtasan ng mga mananakop. Dito, tatalakayin natin ang mahalagang issue na nararanasan ng mga pedestrian. Ang hindi malinaw at sapat na mga tanda sa may mga lugar na pedestrian crossing ahead. Pero ano nga ba silbi nitong sign na to kung hindi naman malinaw ang pedestrian lane? Ay, naku, nakakainis. Di ko alam kung saan ako tatawid. Buti na lang nakatawid ako ng safe. Ang hirap-hirap tumawid. Diyos ko, hindi ko makita yung pedestrian lane. Nakakalito tong ganito. Hindi man lang ayusin. Ikon. Sobrang nakakainis na mag-drive sa mga kalsadang kulang ng mga tanda. Parang ang nakikipaglaro ng guessing game na hindi mo alam na may panganib na dala pag nagkamali ka. At pagbabayarin ka pa ng multa kapag nakasagasa ka at sasabihin nilang nasa pedestrian lane sila. Ilalanin si Maricar, isang regular na driver na nakararanas ng panganib at pagkalito sa kalsada dahil hindi sapat ang mga tanda nito. Tulad ng marami, nahihirapan siyang tukuyin kung saan siya pwedeng mag-stay o saan siya dapat mag-turn sa kalsada. Ang mga pedestrian ay nangangailangan ng sapat at malinaw na tanda sa mga pedestrian lane upang magbigay gabay sa kanila at maiwasan ang mga aksidente. Kahit na may mga tanda na pedestrian crossing ahead, kung hindi naman malinaw ang pedestrian lane, magbibigay ito ng kalituhan at panganib sa kaligtasan ng mga pedestrian. So sir, ano po ba yung pangkaraniwang problema na nai-encounter nyo pagdating sa mga pedestrian at tumatawid sa hindi sapat o hindi malinaw na pedestrian lane? Siyempre, ang kalimitan na nangyayari yung cause ng aksidente na hindi masyadong napapansin ng ating mga motorista. Kaya nagkakaroon ng aksidente pagka malabo yung mga pedestrian na hindi napapansin ng mga motorista na school zone gano'n, na tawiran ng mga tao. Kaya mas madalas kalimitan na nangyayari aksidente. Ano po ba ang pwede nyong irekomenda sa mga ating kinauukulan batay dito? Siyempre, ang mairekomenda natin dyan sa kinakaukulan sa DPWH, kailangan mabigyan nila ng action yung ating mga pedestrian para sa ating mga mamamayan na tumatawid para makaiwas sa aksidente na maagapan na maayos at mabigyan ng kalinawan yung ating pedestrian para sa kaligtasan ng mga mananawid nating mga mamamayan. Mahalaga na magtulungan ang mga otoridad at komunidad upang ma-maintain ang mga tanda sa pedestrian lane, lalo na sa mga lugar kung saan may pedestrian crossing ahead. Alam nyo ba, dapat talaga nagbibigay ng edukasyon sa mga pedestrian para alam nila kung paano tumawid ng tama. Para din alam nila kung paano gamitin ng tama yung mga tanda na meron tayo sa pedestrian lane. Kasi para sa kaligtasan din naman nila yun Dito ay tinalakay natin ang mahalagang issue ng kulang at hindi malinaw ng mga tanda sa pedestrian lane sa mga lugar na may pedestrian crossing ahead. Dapat itong bigyan ng pansin ng mga otoridad at mga komunidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga pedestrian. Tayo ay dapat magtulungan upang maayos na ma-maintain ang mga tanda ng pedestrian lane para sa kapakanan ng lahat.
Dito, ating tatalakayin ang isa sa malaking problema na hindi madalas napapansin, ang kakulangan ng mga ilaw sa kalsada. Ang kakulangan sa mga lighting ay nagdudulot ng malaking panganib, lalo na sa mga motorista, sa mga madidilim na daan o sa mga lugar na walang gaanong street lights. Kapag gabi, sobrang dilim. Hindi mo alam kung may mga bitak ba or pothole sa kalsada na pwedeng iwasan. Isa pa sa mahirap dito, yung mga hazard at ibang sasakyan. Sobrang hirap. Ang kakulangan ng mga ilaw sa kalsada ay hindi lamang nagdudulot ng panganib sa seguridad ng mga motorista. Minsan nagdudulot din ito ng pagkabahala sa mga nakatira malapit dito. Dahil na rin sa kulangang ilaw dito. Kaya, syempre matatakot ka, ba? Makikita natin ang tunay na kalagayan ng Sheridan Road, particular na sa bandang patungo sa Sumakab Sur at Norte. Sa lugar na ito, mapapansin ang kakulangan ng ilaw lalo na pagdating sa gabi. Sa pagliko natin sa kurba, mapapansin natin ang isang tanda na nagsasabing accident-prone area. Subalit sa pagsapit ng gabi, hindi ito napapansin dahil sa kakulangan ng sapat na ilaw. Sa gabi, hindi na namin masyado nakikita yung daan dito. Delikado talaga, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho. Dito kasi sa amin, maraming walang ilaw. So dapat, ang gawin ng mayor dito, aksyonan niya, maglagay siya ng ilaw para hindi nakakasagabal, di ba? Hindi nagkakaroon ng mga aksidente, hindi nagkakaroon ng kung ano-anong mga bagay na nakakasagabal sa mamamayan. Kaya sana, maaksyonan ng mayor ito. Napakahalaga ng agarang aksyon ng mga kinauukulan sa isyong ito at tiyakin na ang mga kalsada ay may sapat na ilaw, lalo na sa mga madidilim na lugar o sa mga lugar na may accident-prone area. Mahalagang makipagtulungan sa mga ahensya katulad ng DPWH or Department of Public Works and Highways or Electric Utility para sa pagpapalawak ng street light coverage. Tandaan, ang sapat na kailawan ay hindi lang nagbibigay ng maliwanag na daan, kundi nagbibigay rin ito ng kaligtasan sa mamamayan. Nakita natin ang kahalagahan ng mga ilaw sa ating kalsada. Ang inyong aksyon at pagpapahayag ng iyong mga hinaing ay mahalaga upang masolusyonan ang isyu na ito. Ipagpatuloy natin ang ating advokasya upang sa ikagaganda at ikaayos ng ating kalsada upang maging ligtas ang ating mga residente at mga motorista. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na pagkakataon.